So yun nga mga idol, welcome back sa ating YouTube channel Opinion Mo TV. At ngayong araw na ito nga mga idol, magbibigay tayo ng isang reaction video patungkol na naman kay Inday Sara Duterte. Kung matatandaan ninyo mga idol ang kaguluhan na nangyari sa KOJC matapos na inaresto si Pastor Apollo Kibuloy, na kung saan ay doon nagtatago na itinanggi ng pamilyang Duterte na di umano nga ay wala doon sa loob ng KOJC nagtatago. Subalit ang katotohanan nga mga idol ay pinagtatakpan lamang ng pamilyang Duterte ang totoo. At isa nga ito nga mga idol sa mga dahilan kung bakit galit na galit si Inday Sara Duterte at ang pamilyang Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa pag-aresto kay Kibuloy. At dito nga mga idol ay ating mapapatunayan na talagang galit na galit si Inday Sara Duterte sa nangyari at talagang apektado ang pamilya nito dahil sa siguro ay mayroong tinatagong lihim ang pamilyang Duterte kaugnayan kay Kibuloy na ngayon nga ay parehas na nakakulong si Duterte at ang kanyang best friend na si Kibuloy. Ayon pa nga mga idol kay Inday Sara Duterte ay hindi sila magkakaayos maliban na lamang kung hihingi ng patawad si Pangulong Bongbong Marcos at ang mga tao na nasa likod ng panggugulo di umano sa KOJC. Dito talaga magaling ang pamilyang Duterte kapag sila ang naargabyado ay talagang sila ay mayroong mga pambabatikos na ginagawa. Subalit kapag sila naman ang naargabyado ay tila sila pa ang magaling at sila pa ang galit na galit. May pagkakataon naman magkaayos. Magkaayos kami nilang lahat. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya na namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinigas nila, pinakapukok nila, binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakatulog ngayon kasi pinakatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Hindi lang sorry na, oh sorry ah. Hindi, pangalanan ng lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, papatawanan ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun na, ma'am. Talagang napakagaling nga mga idol ng pamilyang Duterte magtago ng kasinungalingan. Subalit kapag sila ang naninira sa ibang tao ay talagang tahasan at walang takot na sinisira nila ang pagkatao ng isang tao, lalong-lalo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit wala namang sapat na basihan at ebidensya ay sari-sari ang kanilang ipinupukol na fake news. Subalit kapag sila naman ang naargabyado at ginawa ng kung ano-ano ay sila ay galit na galit at tila nagpapabiktim pa. Imagine, saan ka nakahanap ng mga public officials so shocked about me talking about the death. Pero nung walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok na labas, tapos magkakagawa kami ng krimen. Walang na-shock. So bakit kaya? But ako na-shock ako. I am from Mindanao. Mulat ako. Sabi ko, this is bad. Akala mo kawawang kawawa ang pamilyang Duterte dahil sa nangyayari. Subalit ng panahon ng kanyang ama na si Digong ay kaliwa at kanan ang patayan na nangyayari sa ating bansang Pilipinas, dahilan para matakot ang sambayan ng Pilipino dahil sa nangyayari. Subalit ang lahat ng ito ay tila normal lamang sa pamilyang Duterte at tila nakaugalian na nila ang pumatay, at mismong si dating Pangulong Duterte nga mga idol ang umamin sa pangyayaring ito. Kaya naman si Inday Sara Duterte ay walang karapatan na humingi ng hostisya para sa kanilang mga kaaliyado na nagawan ng hindi maganda dahil lamang sa kanilang kagustuhan na ito ay protektahan dahil ang ating sambayan ng Pilipino ang totoong nagdusa noong panahon ni Duterte. Panoorin ninyo mga idol at pakinggan kung paano sinabi sa publiko ni dating Pangulong Duterte ang normal lamang sa kanila ang mga patayan o mga patayan na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Panoorin natin mga idol at ating pakinggan at kayo na ang humusga. Yan, patayin mo na. Meron akong special unit. Habang buhay, bantayan kayo. At pag nagkamali kayo ng konti, sabihin ko, patayin kayo. Saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan. Hanggang siya ay mamatay.
Pag ganun kayo ng ganun, napapatayin ko talaga kayo. Masiguro ninyo yan. Yung madali mapatay ng tao. Sundan mo lang sa likod. Paputukan mo, tapos lakad ka lang. Kalma. Isang newspaper na naman, isang sigawan. Ang ingay niya sa TV, 2 araw lang, 3 araw, tapos na. Hanggang dyan lang naman, media, hanggang dyan lang. Publication, headline, tapos wala na. History ka na. Advice ko talaga, sa totoo lang. Kung gusto mo madalian, patayin mo na. Pero huwag mo sabihin utos ko. Pero pag hirap ka, magkaibigan lang tayo lahat. May DDS ako dyan. Padala ko sa inyo. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang masasabi ninyo sa pag-uugali ng pamilyang Duterte? Karapat-dapat ba silang kaawaan dahil sa nangyayari sa kanila ngayon? O karapat-dapat silang kamungian dahil sa ginawa nila noon? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang inyong opinion patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaction at opinion sa ating comment section.